Sa buhay ay kailangan mo ng maranasan ang mga pagkakamali bago tayo matuto. Pero ang pinakaimportante sa lahat ay kung paano tayo natuto. Anak, gising na. Tanghali na. Gising ko sa anak kong si Dan. Hindi niya ako nilingon at tinanggal pa niya ang pagkakahawak ko sa balikat niya. At saka iniwas ito ng marahan. Pero mahahalata mo na ayaw niya yung ginawa ko. Agad siyang nagtalokbong ng unan para hindi ako marinig. Anak, malilate ka na sa school. Dugtong na sabi ko. Agad siyang tumayo ng padabog at lumabas ng kwarto. Napailing na lang ako sa ginawa ng anak ko. Hindi ko naman siya masisi dahil ilang taon rin akong wala sa tabi niya. Halos 1 taon pa lang siya nang iniwan ko siya sa asawa ko. Nakipagsapalaran ako sa ibang bansa. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko para matustusan ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Agad kong inalis sa isipan ang nangyari nang malayo ako sa anak ko at agad kong itiniklop ang kumot at inayos ang kama niya. Nagmadali akong ihanda ang almusal ng anak ko at inihain sa lamesa. Itlog at tuyo na naman? Kung hindi, itlog at talong. Wala ka na bang ibang ihahanda dito sa hapag, kundi puro ganyan na lang? Mukhang mas lalo tayo naghihirap ah. Sabi niyang padabog na tumayo sa lamesa. Nakakawalang gana kumain. Tsaka siya lumabas ng pinto at tuluyang umalis. Walang kwenta. Pahabol na salita pa niya. Sanay na ako sa araw-araw na ganyan ang ginagawa ng anak ko. Pinunasan ko ang luha na pumapatak mula sa mga mata ko. Kahit na hindi ganito ang buhay na gusto ko, ay nandito ako ngayon, nagtitiis. 1 taon na rin ako mahigit dito sa Pilipinas. Hindi pa sana ako uuwi. Pero nabalitaan ko na may babae ang asawa ko. Kaya umuwi ako kaagad. Kahit alam kong alam ni Dan iyon, ay hindi niya sinasabi sa akin. Ni isa, wala siyang sinabi. Umuwi ako para makasama ang anak ko. Kahit mahirap, ay kinakaya ko para sa kanya. Mula nang umuwi ako, ay naghanap na ako ng mapagkakaabalahan at pagkakakitaan. Nagtitinda-tinda ako para may pang-araw-araw kaming mag-ina. Naglinis ako ng bahay at saka ko inayos ang mga paninda na ilalako ko. Madalas ay nasa eskwelahan ako kapag may pasok para mas mabilis maubos ang paninda ko. O kaya, pumupunta ako sa munisipyo dahil marami na rin akong suki doon. At kung wala namang pasok, ay sa palengke ako nagtitinda. Madalas naman nauubos ang mga paninda ko. Pero may oras din na matumal. Dahil may mga kasabayan ako, nakapareho ko ng tinda. Sa pagkakataon na ito,
ay dumiretso ako sa plaza ng barangay hall dahil may liga doon. At saka hindi pa naubos ang paninda ko, kaya nagpasya akong pumunta na rin sa eskwelahan mula sa plaza. Sakto namang maglalabasan na ang mga estudyante dahil break time na. Pagdating ko sa eskwelahan ay hindi ganun kadami ang nabili dahil marami ring nagtitinda tulad ng mga paninda ko. Bandang 10:00 na nang tuluyang maubos ang mga paninda ko. Naisipan kong dumiretso sa eskwelahan ng anak ko para maghatid ng pera, pandagdag sa pagkain niya. Dahil naalala ko na hindi pa siya nag-almusal kaninang umaga. Pagdating ko sa eskwelahan ng high school, kung saan nag-aaral si Dan, ay konting oras na lang akong naghintay. Nung nakita kong lumabas siya ng gate, ay kinawayan ko siya para madali niya akong makita. Napangiti ako nung papalapit siya sa akin. Paglapit niya, ay hinila niya ako sa likod ng isang stall. Ano bang ginagawa mo rito? Mataas na tono, pero mahina. Medyo nanlalambot na ako sa kinatatayuan ko dahil sa sinabi niya. Gusto lang sana kitang hatiran ng pera. At eto nagtabi ako ng kakanin para may merienda ka pa kung magutom ka. Sabi kong nakangiti pa rin para hindi siya madismaya. Masakit man tanggapin, pero alam kong kinakahiya niya ako. Hindi mo na kailangan gawin to. Sinabi ko na rin sa'yo na wag ka nang pupunta ulit dito. Lalo na't ganyan ang suot mo. Nakakahiya. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Sabi niyang palingon-lingon sa paligid. Ako naman ay pinipigilan ang luha na pumatak sa mga mata ko. Naiintindihan ko naman ang ibig niyang sabihin. Sino ba naman kasi ang gugustuhin na maging nanay ang tulad ko? Na ganito ang ayos. Pinigilan ko ang luha ko na kanina pa gustong pumatak. Pasensya ka na anak. Ayoko lang magutom ka. Nag-aalala kasi ako nung hindi ka kumain ng almusal kanina bago ka umalis sa bahay. Nakangiti pa rin sabi ko. Kaya ko ang sarili ko. Inuulit ko na hindi mo na kailangan gawin lahat ng to. Pagkasabi niya nun, ay kinuha niya na ang pera sa kamay ko at tuluyan na siyang umalis. Hawak ko pa rin ang kakanin na ibibigay ko sana sa kanya, pero hindi niya kinuha. Sa paglalakad ko pa uwi, ay may nakita ako isang bata. Ale, palimos po. Pambili ko lang po ng tinapay. Nagugutom na po kasi ako. Napatigil ako sandali nang kinalabit ako ng bata. Nang tinignan ko siya, ay nakita ko ang itsura niya na butas-butas ang damit at pudpud ng tsinelas. Nalungkot ako sa itsura ng bata. Ayokong maranasan to ng anak ko. Inabot ko sa kanya ang kakanin na sana'y ibibigay ko sa anak ko.
Napangiti ako dahil nakita ko ang kislap at ngiti sa mga mata ng bata. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ale. Masayang sabi niya habang hawak ang kakanin na ibinigay ko. Maya-maya ay patakbo na siyang umalis nang nakangiti. Bago makauwi, ay mayroon akong madadaan ng talipapa. Kaya huminto muna ako sandali para bumili ng paboritong ulam ng anak ko. Adobong manok. Bumili ako ng kalahating kilo at saka dumiretso ng umuwi sa bahay. Pagbukas ko ng pinto ay napangiti ako nang madatnan ko ang anak ko na nakaupo sa may salas. Anak, nandito ka na pala. Ito, bumili ako ng manok. Iaadobo ko. Alam ko naman na paboritong-paborito mo ito eh. Dumiretso ako ng kusina para ihanda na ang lulutuin ko. Hindi niya ako inimik, kaya binalingan ko siya ng tingin. Anak? Paglingon ko, ay nakita ko siyang umiiyak. Nag-alala ako, kaya lumapit ako sa kanya. Bakit anak? May problema ba? Sabay punas sa mga luha niya nang nakita niyang papalapit na ako. Wala, wag mo na akong intindihin. Anak, pwede mong sabihin sa akin, nandito lang ang mama. Ma, pwede ba? Sabay tabig niya sa kamay ko. Ikaw ang problema ko, ma. Alam mo ba? Sinabi ko na sa'yo na wag ka nang pupunta sa eskwelahan ko dahil nakikita ka ng mga klase ko. Nakakahiya. Pasigaw niyang sabi. Kinakahiya mo ko? Malakas kong tanong sa kanya. Oo, kinakahiya kita. Kinakahiya ko na ikaw ang nanay ko. Sa sinabi niyang yon, ay di ko napigilan ang sarili ko at nasampal ko siya. Sorry anak, hindi ko sinasadya. Nakatitig lang siya sa akin habang sinasabi ko yon nang umiiyak. Dumiretso siya sa kwarto niya at isinara iyon. Ako naman ay naghanda na ng pagkain. Hindi siya lumalabas hanggang sa malapit ng mag-dinner. Sinubukan kong katukin siya pero hindi niya ako pinagbubuksan ng pinto. Maya-maya pa ay nagbukas na ang pinto ni Dan at lumabas siya. Nakita kong may bitbit siyang mga bag at palabas ng bahay. Saan ka pupunta anak? Tanong ko sa kanya. Doon muna ako kay Papa. Pagkasabi niya nun, ay dire-diretso na siyang lumabas ng bahay. Kumain ka muna. Niluto ko ang paborito mong ulam. Habol kong salita. Hindi na, salamat na lang. At wala na akong narinig pa mula sa kanya. Pinagmasdan ko na lang siyang palayo at unti-unting naglalaho sa mga mata ko. Nagdaan ng linggo
na wala akong balita sa anak kong si Dan. Gusto ko man siyang puntahan sa bahay ng papa niya, ay natatakot ako na madismaya ko ulit siya. Hihintayin ko na lang na magbago ang isip niya at baka sakaling umuwi. Nangunguli naman ako sa anak ko, ay kailangan kong gawin ito para sa akin na rin at para na rin sa kanya. Gusto kong pareho kaming may matutunan. Sa pag-alis ng anak ko, ay binaling ko ang sarili ko sa pagtitinda. Nagdoble kayod ako para pag uwi niya sa bahay, ay may masarap akong ihahandang pagkain sa kanya. Sa umaga hanggang hapon ay naglalako ako ng paninda ko. Kung maubos man, ay kaagad akong magluluto ulit. Kung maubos man kaagad, ay magluluto ulit ako. Dahil may mga nababagsakan na ako sa palengke. Sa gabi naman ay naglilinis ako ng mga pribadong paaralan. Dahil mas malaki ang kita. Pandagdag din iyon sa mga ipon ko. Palagi ko ring pinupuntahan sa school si Dan. Sinisilip ko siya. Kung may nagbago ba sa itsura niya, kung pumayat o tumaba ba siya. Habang tumatagal ay nagdadalaga na ang anak ko. Habang tumatagal ay gumaganda siya. Masaya na ako na pagmasdan siya sa ngayon sa malayo. Pinunasan ko ang luhang pumapatak sa mga mata ko. Tsaka umalis sa di kalayuan na pwesto ko. Nagpapadala ako ng pagkain at pera niya na dinadaan ko sa kaibigan niyang si Jamaica. Miss na miss ko na ang anak ko. Naluluhang sabi ko kay Jamaica. Alam ko po, tita. Alam ko po lahat ng effort na ginagawa niyo para sa anak niyong si Dan. Magpakatatag po kayo. Alam ko pong mahal na mahal niyo si Daniela. At alam kong mahal din kayo ni Daniela. Niyakap niya ako, tsaka siya nagpaalam na papasok na. Ilang araw na naman pala ang lumipas. Malapit na pala ang kaarawan ng anak ko. Gusto ko sana siyang makita at mayakap ng personal. Pero alam kong hindi pa siya handa na makita ako. Nung dumating ang kaarawan niya, ay naglakas loob na akong puntahan siya sa bahay ng papa niya. May dala akong maliit na cake man lang para ibigay iyon sa kanya. Naghanda ako sa bahay ng makakain namin, pero alam ko na hindi siya pupunta. Kaya dinala ko na lang itong cake. Tao po, tao po. Tawag ko sa labas ng bahay. Walang sumasagot. Matagal-tagal rin akong nagtawag. Nangangamba ako na baka wala siya sa loob ng bahay. Baka namasyal kasama ang kaibigan niya o kaya ang papa niya. Sabi ko sa isip ko. Iniwan ko na lang ang cake sa may labas ng pintuan
at umalis na. Nagmumuni-muni ako sa daan nang may narinig akong tumawag. "Ma!" Tawag sa akin nang hindi pa ako nakakalapit sa may kanto. Alam kong boses iyon ni Dan. Napangiti ako at excited na lumingon. Paglingon ko ay naluha ako nang makita ko ang cake na bitbit ng anak ko. Lumapit siya sa akin. Akala ko ay ibabalik niya ang cake na binili ko para sa kanya. Pero niyakap niya ako ng mahigpit. Di ko napigilang umagos ang mga luha ko. Pareho kaming nag-iiyakan. "Happy birthday, anak." Umiiyak pa ring sabi ko. "Sorry, ma." Hagulgol niya sa balikat ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa noo. "Sorry, anak. Mahal na mahal ka ni mami." "Uwi na tayo, anak?" Tanong kong umiiyak pa rin. Tumango siya at nakangiti. At saka namin kinuha ang mga gamit niya. Habang nasa biyahe kami pauwi, ay tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Sinabi niya lang na nalulungkot siya at akala niya ay wala na siyang makakasama ngayong kaarawan niya. Dahil pinili ng papa niya na makasama ang karelasyon nito kaysa sa kanya. Binigyan lang siya ng pera at kumain daw ito sa labas kasama ang mga kaibigan niya dahil may lakad raw sila ng tita niya. Hindi ko akalain na ganun ang gagawin ng dati kong asawa sa anak ko. Masakit sa akin, pero masaya ko dahil kasama ko na ngayon ang anak ko. Nang makauwi na kami sa bahay, ay naluha siya nang makita niya ang simpleng handa na ginawa ko. "Salamat, ma, na kahit wala ko dito, ay pinili mo pa ring handaan ako." Niyakap niya ako ng mahigpit at umiiyak. "Sorry po sa lahat ng mga mali kong ginawa." "Sorry, ma." Paulit-ulit na sabi niya. "Naiintindihan ko iyon, anak." Sabi ko. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Alam kong ito na ang simula ng maganda naming samahan ng anak ko. Ngayon, ay masayang-masaya kami ng anak ko kahit kaming dalawa lang. Kinalimutan namin ang nakaraan at nagsimula ulit ng bagong samahan. Bubuo pa kami ng bagong mga alaala na hindi namin nagawa noon. Ngayon ay sinasamahan na ako ni Daniela sa pagtitinda tuwing labasan nila ng break time at tuwing walang pasok. Nagtutulungan kami sa lahat ng bagay. Mas lalo na ring dumami ang mga suki ko dahil sa tulong ng anak ko. May sapat na rin akong ipon
para sa koleyo niya. Masaya at simple ang naging pamumuhay namin. At palagi na rin nakangiti ang anak ko. Ngayon, alam ko na kahit anumang pagsubok ang dumating, ay malalagpasan namin dahil pareho kaming magkasama. Tulungan sa lahat ng bagay. At natutong makontento kung anong meron kami. Masaya ako nang graduate ang anak ko ng high school. Dahil valedictorian siya. At alam kong nagpupursige siya sa pag-aaral niya. At palagi niyang sinasabi na na-appreciate niya daw ang lahat ng ginagawa ko. Ngayon ay tahimik kaming namumuhay. Alam ko na darating ang araw na matutupad ng anak ko ang mga pangarap niya. At alam ko nakasama na ako sa pangarap niya.